Yung mga ganun, kung gusto mo sabihin sa kanya para hindi naman siya wala alam. pag-uusapan natin is to build the muscle of your faith. Yung kung paano natin lalagyan, palalakasin yung ating pananampalataya. Kung paano magkakaroon ng muscle yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ano? Kasi meron tayong mga pananampalataya, meron tayong mga paniniwala sa Panginoon, yung ating faith ay nandoon. Pero kung kung bagat sabihin, hindi ba matatag? Hindi, wala tayong Daddy Bo? Daddy Bo. O kaya, namin ito ko nga, isu ka? Puda tara, kung nahirapan ka. Hindi, kaya niya mas kayo ngayon. Siya namin bababaw lang. Okay na. Tsaka baka hindi makinig to. Kaya mo yan. Okay lang. Kaya mo yan. Mitsu asang nato na rin. Ha? Kaya mo pa kaya Ikaw lang yan. Kaya mo yan sis. Ano yung muscle? Okay lang. Niniko. Kyo wa. Niniko din ay. Sarap niya. Baba. Kiniko ni Nado. Kiniko pa lang. Kung hinihungo ko naman lahat, okay lang ba sa inyo? Tagalog sa kanihongo. Tagalog to nihongo yari masyo. Kyo no hanasi wa. Kyo no mikoto mo wa. Makapakita naman sa Kyo no mikoto mo wa. Wari-wari wa 5あるんだけれども、この5はどんなクリスチャンたちはね、教会行ってるクリスチャンはね、信仰あるんですけれども、でもこの信仰はどうやって強くするかね、たまに我々のクリスチャンはね、ここは 8% はね、弱い信仰とかね、強い信仰を持ってる信者はたくさんいますね。そうすると、この信仰はどうやってこの人間の体みたいに筋肉になるとか、そういう話にする。今日の見言葉はそういう話します。Okay lang ba? Lahat magiging nihong to eh. Okay lang. Yun ang pag-uusapan natin, yung ating pananampalataya, kung paano natin i-build yung ating muscle ng ating pananampalataya. Kasi ang ating pananampalataya, kung wala kung sa katawan ng tao, kung wala tayong mga muscle, madali tayong manghihina. Di ba? Makikita natin tayo yung pananampalataya natin. Nananampalataya ako pero hindi kasi nung matatag. Pag ikaw ay tinira ng kalaban na sa pagsubok, nandun agad nanghihina ka. Di ba? Nandiyan yung binigyan ka lang ng hadlang para hindi makasamba sa kanya o makapagpuri sa kanya. Nagkakaroon tayo ng pagtigil agad sa pagpipray sa kanya. Kaya yun ang pag-uusapan natin ngayon, kung paano yung pananampalataya natin ay bibigyan natin ng kalakasan. Kung paano tayo magkakaroon ng muscle, yung ating mga pananampalataya. No? At ang ating verse ngayon is nasa Matthew 19:26. 今日の話はね、マタイ19の26なんだけど、Ken, pakibasa mo sa kanya yung Nihongo na ano. Matthew 19:26 na, kuya. So, ito yung istorya nito is about din sa lalaking mayaman na tinatanong niya kung paano siya maliligtas. Sabi niya kay Jesus Christ, sabi niya, Lord, paano po ba ako makakarating sa langit? Sabi naman ni Jesus, di huwag kang gumawa ng masama, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang maglalamang sa kapwa mo, huwag ano. Yun ang sagot ni sabi niya, Lord, ginagawa ko naman po ito eh. Ginagawa ko naman po, sumusunod naman ako sa lahat ng pinag-uutos mo. Pero isa pang sinabi ng Panginoon doon sa mayamang lalaki, sabi niya, ibenta mo lahat ang kayamanan mo at ipamigay mo sa may hirap. Kaya, nung sinabi ng Panginoon yun, nalungkot yung lalaki. Sabi niya, alam niya kasi napakayaman siya. Kung ibibigay niya yung kayamanan niya, balik na ulit siya sa paghihirap, di ba? Nandun na yung takot niya sa kanyang pamumuhay. Kaya, natakot sa buhay niya, hindi niya kayang ibigay yung kanyang kayamanan sa may hirap, ipagbili niya. Doon natin makikita na ang tao, kahit sumusunod tayo, kahit tayo mga believers na, meron tayong bagay na hindi natin kayang ibigay lahat sa Panginoon. Meron tayong exemption. Kaya, yung ating pananampalataya, pagka tayo sinubok ng kalaban o ng nandun agad yung panghihina.
Nandun agad, ay, Lord, paano po ito kung hindi ko gagawin ito? Eh di, naghirap naman po ako. Lord, magkakasakit ako pag hindi ko ginawa ito. Lord, marami akong magkakaroon ka ng maraming dahilan sa buhay, marami kang reason out kay Lord kung bakit hindi ka makasunod sa Kanya. Di ba? Pero kung ating malalaman na ang ating pananampalataya ay matatag, meron tayong muscle ang ating mga pananampalataya, ibig sabihin, pag sinabing may muscle ang pananampalataya, ibig sabihin, halimbawa sa tao, ang isang katawan ng tao, pag may muscle, hindi agad nagkakasakit. Di ba? Pag malakas ang tao, may muscle, hindi nagkakasakit, di ba? Naandyan yung healthy ang katawan niya, kahit pa siya ay dumaan sa hirap, bigyan mo siya, pakitin mo siya sa bundok na ilang beses, hindi agad siya bibigay dahil alam niya na malakas ang katawan niya, malakas ang kanyang dahil ang kanyang katawan ay muscle. Ganon din sa ating pananampalataya. Pagkata ang pananampalataya natin ay matatag, kahit pa ng pagdaanan nating hirap, kahit pa sabihin natin na sinusubok tayo ng kalaban, binigyan tayo ng stress, binigyan tayo ng ang ating mahal sa buhay nagkasakit, nagkakaroon ng panghihina ang ating espiritu, ang ating pananampalataya sa Panginoon. Bakit nagkakaroon tayo ng mga tanong sa Panginoon? Lord, bakit po nangyari ito? Lord, bakit po ako naghihirap? Lord, bakit po ano? Kasi ang natin, ang ating pananampalataya ay wala pang mga muscle, wala pang hindi pa buo. Kaya, 5点は、もし弱いんだったら、ね、これを神様は我々は分かるんだけど、強い神様、ね、すごい力を持っている神様を分かってるんですけれども、でも、もし、問題を起こしたら、ね、例えば、病気あったり、ね、生活が困ったり、ね、いろんな友達の関係はそういう、ね、うまくいかないとか、そういうの時はストレスいっぱい来るんじゃないですか。ね、その時は自分も、ね、クリスチャンとして、ね、神様に信仰、ね、持ってる方なんだけど、でもその時を例えばもしなんかね大変なことの時はね来るとその信仰もね弱くなるじゃないですか。だからこの信仰はこれを、強くするためにね我々は、いろんなことをしなくちゃいけないのよ。ね、いろんなことをねこの聖書から学んでいることはね勉強しないといけないと。それは神様のことを学ぶことはそれは一番大事ですね。そうするといろんなことは、これから我々はこれは、始まるんですけど、これを、どうやって我々の信仰は強くなるか、ね、弱いままの信仰だと、ね、大変なことがあったら結構神様のことはね、この神様はそんなに強くないとか、そういうことはないんでねじゃないですか。だから我々の信仰はクリスチャンとしてはね、信じてるとしてね、それを我々の信仰をね、周囲じゃないと我々の神様はね、弱くなるんですよ。だからこの間も今ミキいないんだけど、ね、前もね、ここいつも行ってる信者なんだけどね、いつも来るんだけれども、でもたまにね、なんか問題起こしたら私の神様が弱いなという自分で言ってるんだよね。そういうことをするとね、悪魔の力がね強くなるんじゃないですか。だからこれを信仰がねできてないということなんだよね、その人に。だから我々は一人一人は我々の信仰は、これを、全体のここの信者のことじゃなくて、我々の信仰は一人一人の信仰になるんですよ。これは我々を一人一人の神様と自分のつなぎなんですよ。我々の信仰はね、あなたの信仰をそれは全く別なんですよ。私と神様の関係はあなたと神様の関係は全然違うから。だからそれをこの信仰は我々はいつもね、自分でどうやってこれ強くなるか、どうやって自分の信仰を、これを守るとか、ね、それを
必ず、あるんだよね、そういう方法が。じゃあそれをこっち生きてるから、これをいつもこれからね、勉強になるからね。だからito yung pag-usapan natin. Bago tayo mag-ano muna tayo. Tumayo muna po tayo at mag-pray mo, magdasal muna tayo. Amen. Thank you, Lord. Lord, maraming po salamat sa araw ito, Lord. At simula pa po ng una, binigyan mo kami ng usapan tungkol sa pananampalataya, Panginoon. Lord, alam po namin na may ginagawa ka sa oras na ito, Lord, na ang aming pananampalataya, Lord, ay gusto mo na mabuo, Panginoon. Gusto mo na kami ay magkaisa, ang aming pananampalataya ay laging nakatuon sa iyo, Panginoon. At Lord, at alam ko po, bibigyan mo kami, sasamahan kami ng Holy Spirit dito sa lugar na ito, Lord, na kung paano namin mapapag-aralan ang aming pananampalataya ay magkaroon ng muscle, Panginoon. Kung paano namin may tatag ang aming pananampalataya ay isang malakas, matatag at hindi kayang buhalin, Lord, ng kahit na anong problema dumating sa buhay, Panginoon. Kaya po, Lord, sa araw po ito, sa aming pagsama-sama sa ito, sa oras na ito, Lord, sa maikling oras, Lord, ng pag-aaral namin, hinihilig po namin ang pagsama sa amin ng Holy Spirit, Panginoon. At Lord, nagpapasalamat po kami sa mga blessing na ibibigay mo sa bawat isa kung paano namin maunawaan ang pag-aaral namin ito, na ito ay tumuon sa aming puso, Lord, sa aming isipan, at aming may pamuhay, Lord. May share namin ito sa aming mga kaibigan, sa aming pamilya, Lord, at sa lahat ng tao na nakapaligid sa aming Panginoon. Lord, kami pinagpapagamit sa iyo ng aming pananampalataya ay palakasin mo at para magamit mo kami para sa ibang tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Kaya po, Lord, maraming pong salamat. Maraming pong salamat sa araw na ito, Lord. At Lord, tinatas ko po ang iyong lingkod na magsasalita ngayon, magpapaliwanag sa kanila, Lord, na gamitin mo lang po, Lord, na ako isang vessel, Lord, ng iyong mga sa iyo, sa gawain ito, Panginoon. Ng aking sasabihin, Lord, at ang meditation ng aking puso, Panginoon, ay laging nakatuon sa iyo, Lord. Laging naaayon sa iyo, Panginoon, Lord. Huwag mong hayaan, Lord, na magkaroon ako ng sarili kong kalakasan, Lord, sa pagsasalita ko sa lugar na ito, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. At tinatas ko po sa iyo ang gawain ito, ang pagsasalita ko po ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung po pag-usapan natin, yung about this man, yung na mahina ang panampalataya, bagamat siya'y sumusunod sa Panginoon, na siya'y nagsisimba, sabihin na nagsisimba, siya'y sumusunod, hindi gumagawa ng masama, hindi siya gumagawa ng kasalanan. Talagang makikita natin na ang buhay niya ay sa yung bang lahat sumusunod sa gawain ng Panginoon. Pero yung bagamat sumusunod siya sa gawain ng Panginoon, makikita natin, may pag siya ay nagkaroon ng isang pagsubok sa buhay, naandoon yung kahinaan niya. Halimbawa na lang, yung iba, halimbawa, ito, napakasimpleng illustration ito. Meron po marami po na, tagal na po na namin umatin dito sa pagpunta sa church. No, ang number one problema ay yung umuulan. Di ba? Makikita natin, yung iba, talagang very sila na Christian. Pero pagdating ulan, hindi nila magawa para kung paano makakating ng church. Kasi may bisikleta, di ba? O kaya magano. Yung iba naman, halimbawa, magkakaroon ng sabi niya, ang lakas ng ulan, hindi ako talaga makakano. Di ba? Pero kung ating iisipin, bilang isang manampalataya, meron yung taxi. Kaya lang, mabait na nga lang. Pero ano mahirap din sa taxi? Maglalabas tayo ng pera natin, di ba? O kaya magano tayo. Kaya alam mo niyo po, yung pananampalataya na kayang buwagin ng kalaban, kasi hindi po natin kagustuhan to bilang isang Kristiyano na umatin dito, hindi natin kagustuhan to na tayo hindi makatin, di ba? Kagustuhan to lahat ng kalaban Mahal natin na pinipigil ng kalaban kung paano tayo hindi makakasunod sa gawain ng Panginoon. Pinipigil ng kalaban kung paano binibigyan niya tayo ng mga hindrance na ay sige, bigyan ko nga ito ng yung kanyang kaibigan darating ngayon. May birthday yung kaibigan niya ngayon. Di ba? May mga gano'n. Napakasimpleng dahilan. Pero makikita po natin na yung inuuna natin, yung inuutos sa atin ng kalaban, kaysa inuutos sa atin ng Panginoon. Kaya po yung ating mga natin, kaya itong inano ko ngayon, yung ating pag-aaral ngayon, kung paano natin bibigyan ng muscle, yung ating pananampalataya, kung paano yung muscle natin na kahit tayo ay ng kalaban,
na bigyan tayo ng hindrance o ng pagpipigil kung paano tayo hindi makapagsampa sa Kanya, naandun yung naandun yung katatagan natin na hindi pwede, may gawain ako sa Panginoon. Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon nung kami binigay ng nung sabi mag-asawa. Pareho po kami nung anak ko kasi hindi ako nagtatrabaho, hindi rin siya nagtatrabaho. Pareho kami hindi nagtatrabaho. Nagkaroon kami ng trabaho is maraming trabaho sa maraming trabaho eh. Madaling makakuha ng trabaho. Kaya lang ang problema, may Sabado at Linggo. May Sabado at Linggo, di ba? Kaya ang ginawa po namin mag-asawa, siya, hindi ko siya tinatanong, ako hindi rin niya ako tinatanong. Pero tinitingnan namin ang bawat isa sa amin dalawa na okay, mag-apply kami ng pagka may linggo, hindi ko na tutuloy pag-apply sa kanya. O kaya may Sabado at Linggo, hindi ko rin tutuloy pag-apply sa kanya ang pag-apply sa kumpanya na yun. Kasi meron akong commitment sa Panginoon. Nahandun yung panampalataya ko na I know that kahit ako hindi magtrabaho ng from Monday to Sunday is my God is all my provider, di ba? Amen. Hindi kahit okay lang, kahit 2 araw ako magtrabaho. Kaya i-provide ng Panginoon sa loob ng 2 araw ng trabaho ang pangailangan ko, di ba? Kaya, yun po ang inaano ko namin na sa aming mag-asawa, hindi man kami nag-uusap, pero makikita mo sa kanya, gusto ko rin sabihin, ano ba, misis mo na pa rin tayo, ilang buwan na tayo hindi nagtatrabaho, paano yung ating segas, di ba? Pero, alam ko, may gagawin ng Panginoon sa atin, bibigay sa atin yung trabaho na talagang para sa atin, na kung paano, mapapagsabay natin yung tayong seconds natin, yung trabaho natin, at saka yung pagsisilbi sa Kanya. Kasi, kung atin pong iisipin yung napakalalim na isipin, isa lang po naman ang pupuntahan natin, di ba? Isa lang ang minimiti natin, ang makarating sa langit. Di ba? Paano tayo makakarating sa langit kung di natin sinusunod ng Panginoon? Di ba? Isa lang ang mitihin natin eh. Wala naman tayo mamatay ka ngayon, mamatay ka bukas, mamatay ka na mayaman ka na. The same. Isa lang ang pupuntahan natin. Langit lang. Di ba? Yun lang ating mithiin. Kaya, magsikap ka mo ngayon, magsikap ka kinabukasan, dumami mo lang iyong kayamanan, isa lang ang mithiin mo eh, doon pa rin eh. Sa langit pa rin eh. Di ba? How can we makakapunta sa langit kung hindi natin sinusunod ang gusto ng Panginoon? Di ba? Kaya, ini-encourage ko kayo na walang masama sa pagtatrabaho. Walang masama sa pagsisikap. Di ba? Pero, huwag nating kalilimutan na yung pagsisikap natin ay ibinibigay lang sa atin ng Panginoon. Yung nagbibigay sa atin na huwag nating kalilimutan. Na ang Panginoon natin, sa Kanya lahat ng gagaling. Kahit yung lakas natin, kahit yung yung kalakasan mo para makapunta sa trabaho, galing sa Kanya. Paano kung hindi ka bigyan ng kalakasan ng Panginoon? Hindi ka makapunta sa trabaho, di ba? Kaya yun ang una kong nalalo. Alam niyo, sa totoo lang, nung ako yung unang nagsilbi sa Panginoon, mahina talaga ang panampalataya ko. I've always had reason. Panginoon, paano yan? Hindi kakain yung pamilya ko. Di ba? My kids and my wife nandito kasama ko, tapos wala akong trabaho. Hindi ako nag-ano. So, ang idinivelop sa akin ng Panginoon, tinanggal niya lahat sa akin yung una, sa totoo lang, maganda yung buhay ko dahil may sarili akong kumpanya, sarili ko yung trabaho ko, binibigay ng Panginoon lahat ng pangailangan ko, labis-labis pa. And that time, dumating na, nung ako nagsilbi sa Kanya, ewan ko kung bakit nag-start yung, tinanggal ng Panginoon lahat yung kinikita ko. O totally zero. And every month, sabi ko nga, from this year, all totally this year, akadji ako, talagang zero lahat ng naipon ko, lahat ng nawala. Then, pero kahit ganon, God provide all my needs. Hindi niya ko pinabayaan na, hindi naman po sa share ko lang sa inyo na I'm paying more than 30 to 40 isang buwan as pambayad lang. Kaya kinakailangan ko mukhang malaking pera talaga pero maniniwala mo ba kayo? Lahat ito ay provided ng Panginoon. Amen. Alam niyo ba, ako ang pinakamasarap ang buhay sa trabaho ngayon. Alam niyo kung bakit? Nandun lang po ako sa bahay, nanonood ng TV everyday. Pero yun yung trabaho ko. Nanonood lang ako ng TV sa everyday and alam niyo, magre-ring yung telepono ko. Sabi na bigyan mo ako ng ganito. Yun na, trabaho ko na yun. Binigay ng Panginoon. Walang hindi ako naghihina. Sabi ko nga, pati katawa ko nga, hindi ko naman naghihina na dahil wala ako exercise eh. Kasi maghapon nito ako, nakatahan ako po. And for almost month, talagang ganun lang ginagawa ko. Sabi ko, Panginoon, marami po salamat. At alam niyo po na kahit ako,
Hindi ako kasi nung nagkakampati sa trabaho ko, pero mahina yung trabaho ko, nawala lahat yung aking mga supplies. Pero nandiyan ka, hindi pinoprovide mo lahat ng pangailangan ko. Kaya, thank you Lord at pinaunawa niya sa akin na He is my provider. Amen. Hindi pinaunawa niya sa akin na lahat ng bagay nanggagaling sa Kanya. Na kahit pasabihin natin na tayo magsikap na magsikap at pag hindi binigay ng Panginoon, wala rin. Yes. Hindi rin natin makakamit. Kaya ang mas maganda is hatiin po natin. Bigyan natin ng time ng ating buhay. Bigyan natin ng time para sa Panginoon. Kasi ginawa tayo ng Panginoon para sa Kanya. Di ba? Ginawa tayo ng Panginoon hindi para sa sarili nating kapakanan, sa pangsarili lang nating pamuhay dito sa mundo. Ginawa tayo ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon na makasama niya tayo doon, na purihin natin siya, paalam sa Kanya yung ang kanyang kabutihan, at alamin natin na siya ang ating Ama. Isa lang po yung lagi ko sinasabi nga doon sa mga nakausap ko, na ang Panginoon, lagi nyo tandaan nila, ano ba ang attribute ng Panginoon? He is holy, He is just, and love. Yung pong tatlo na yun, siya ay banal, kaya kung tayo ay kinuha ng Panginoon na katulad niya, kailangan magpakabanal tayo, di ba? Kasi kagaya niya tayo eh. As a Christian, naniniwala tayo, nagkakaroon tayo ng yung seconds natin, yung paggalaw natin dito sa buhay natin, nagiging banal yung ating lakad. Bagamat hindi natin masabing perfect talaga, hindi naman kailangan ng Panginoon na maging perfect tayong banal eh. Nakalagay po sa Biblia, hindi sabi niya, ibinibigay ko sa iyo yung pagsunod mo sa akin, doon sa makakaya mo lang. Pero, pati pagsubok nga, pati nga yung pagsubok sa atin, hindi niya binibigay yung pagsubok na hindi natin kaya. Diba? Kaya lagi po natin tatandaan, ang Diyos natin ay pag-ibig. At siya, sabi nga siya ay pantay ang Panginoon. Wala sa kanyang mahirap, walang mayaman, walang magaling, walang ano. Lahat tayo pantay-pantay. All gusto na ng Panginoon is sumunod sa Kanya. Yung ating panampalataya is laging natin, ibigay sa Kanya. At ang pangatlo, yung pag-ibig nga, siya ay pag-ibig. Dahil ang pag-ibig natin, pag yung Panginoon, tanda natin, ang pag-Diyos ay may pag-ibig sa atin, hindi niya tayo pababayaan. Yun lagi ang natin tatandaan, hindi niya tayo pababayaan. Yun lang ang tatlo na yun eh. Siya ay banal, siya ay pantay-pantay, siya ay pag-ibig. Pag tinandaan natin yun, wala na tayong dapat itatakot sa ating pamumuhay eh. Wala na tayong, Lord, baka ganito, baka pagdating ng araw, ako yung mawala, di ba? Hindi yun eh. Kaya yun lagi kong isinishare sa mga nakakausap ko na yun ang dapat natin tatandaan, yung attribute ng Panginoon. Na tayo hindi dapat mag-alala. At kaya dapat natin, instead na tayo ay mag-alala, palakasin pa natin ang palakasin ng ating pananampalataya. Ayan. Buti meron tayo isa ka na. Hindi ako nahihirapan. Sa pananampalataya natin, pag ating gustong palakasin ang katawan natin, di ba? Ang katawan natin, pagka tayo walang ginagawa, lahat ito tayo nanghihina, di ba? Pag ang katawan natin walang muscle, madali tayong talba ng sakit, di ba? Pagka tayo, ang katawan natin is wala talagang mga kiniko, kahit anong bagay na ating suuning hirap, suko agad tayo, di ba? Ay, tingin mo ako, sakit na ng balakang ka, ganun, di ba? Ganun agad tayo, di ba? Kahit sa trabaho, ganun ang ano natin, na magkaroon lang tayo ng pagod, bigay agad yung katawan natin, kasi wala tayong mga muscle. Sa pagkakuha ng mga muscle, sa pagbibuild ng muscle ng katawan, meron tayong mga machine na ginagamit. Sino nakarating na dito sa gymnasium? Yung mga gym, sa mga gym. Di ba? Alam niyo yung mga muscle na ginagamit doon. Sa pagbibuild ng katawan, ito ang mga ginagamit sa pagbibuild ng muscle ng katawan. Meron din sa mga foot leg, sa mga legs, di ba? Sa mga sa pagpapalaki ng para maging matatag ang katawan. Di ba? Sa pananampalataya, ganun din. Meron din ginagamit ang Panginoon. So, dapat tayong gawin para tumatag, para magkaroon ng muscle ang ating pananampalataya. Kasi pag ginawa natin to is gaganda ang katawan natin. Di ba? Lalakas tayo, hindi tayo mahihirapan, di ba? Di ba?
Sa pananampalataya natin ganun din. Kinakailangan natin ang mga machine para sa lumakas ang ating pananampalataya. Hindi tayo manghihina kahit anong subukin na kahit anong stress ang dumating sa atin, kahit anong hirap ang dumating sa atin, we can live the heavy loads, di ba? Hindi natin kaya natin dalhin yung mga bigat na bagay na problema sa buhay natin. So, itinuturo ko sa inyo, ang objectives ko nga po pala dito is to encourage the believers to live as a true member in the gym of faith. Para po, ma-encourage ko kayo, ituturo na, kung isi-share ko ito sa inyo, para ma-encourage ko kayo na yung ating, yung sa mga member ng as a Christian, yung magkaroon tayo ng maging totoo tayo. Di ba? Maging totoo tayo. At para malaman, to instruct them how to build muscles of faith ready to battle or contest. Yung pagkatayo ay pananampalataya natin ay matatag. Kahit paanong hirap ang suotin natin, kahit paanong bagyo ang dumaan sa problema sa buhay natin, kaya nating nagpasan. O kaya, itsinter lang pasan, kaya nating gawa ng paraan, ng solusyon. Di ba? Hindi tayo mabubuwal o hindi tayo matatalo. Di ba? Tapos, ang pangatlo, to teach them regular exercise to maintain the faith. So yung pangatlo po, ituturo ko sa inyo kung paano yung faith natin is ma-maintain natin. Hindi yung tayong, ang paniniwala natin ay, ano ko ngayon yung mga blessed na blessed ako ngayon, tawag dito, talagang si Lord lang, ganun tayo. Pero pagdating ng panahon na dumating yung problema, Lord, teka muna, may gagawin ako para malusolve ko itong problema ko. Dahil tayo sa panahon na gano'n, di ba? Hindi nyo napansin sa buhay natin na naniniwala tayo sa Panginoon, pero pag kahit problema alam natin, kaya natin, tayo lang gagawa. Hindi natin kinukonsider si Lord. Pati yung pag kinukonsider mo yung sarili mong kalakasan, ikaw na ang gumawa ng sarili mo, nawala na yung pananampalataya mo sa Panginoon. Na ang Panginoon ang tutulong sa iyo, na ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng pangailangan mo, na ang Panginoon ang magluluto sa problema mo. Di ba? Amen. Nawala na yung faith natin. Sariling kalakasan na. Yun ang ituturo ko sa inyo is how to build that muscle of faith. So, tingnan ko muna yung aking... Magsisimula na po tayo. So, pagka po yung ating sino po sa inyo dito ang may gusto na yung faith niya ay maging matatag? Amen. Lahat tayo, di ba? Lahat. Gusto natin yung faith natin matatag kasi ayaw natin na tayo magkakaroon ng problema eh. Yes. Di ba? Gusto natin na kahit anong problema, kaya natin lagpasan. Yun ang gusto natin. Sino sa inyo ang gusto dito na maging isang ng Panginoon? Maging isang yung tawag dito, representative ng Panginoon para din sa ibang tao. Amen. Kasi kung matatag ang faith natin, magiging representative tayo ng Panginoon na sa ibang kaluluwa na hindi pa nakakilala. Yes. Kasi kung tayo, yung faith natin ay walang muscle, kung mahina ang muscle natin, hindi tayo magagamit sa iba eh. Di ba? Hindi kaya. Sarili mo lang lagi iniisip mo, Lord, basta ako, ligtas na ako, tapos na. Di ba? Hindi ganoon. Kailangan maging representative tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Kung baga dun sa isang atleta, tayo ay representative siya ng bansa na to, tayo naman as a Christian, representative tayo ng Panginoon Diyos. Di ba? Tayo ang mga athlete ng Panginoon. Bilang isang athlete ng Panginoon, hindi pwede tayo na laging nanghihina. Na yung athlete natin, kasi nakikita natin yung mga pinapadala sa Olympic, di ba? Talagang well-trained. Hindi sila hihina-hina. Pag pinadala ka ng isang bansa sa isang Olympic, talagang yung matatag ka. Kahit paano mangyari, pipilitin mo na manalo lagi. Di ba? Kahit paano hirap na dalasin mo dun sa pagtitraining, hindi ka susuko. Hindi sila sumusuko kasi build yung kanilang muscles. Build kung yung kanilang Sa atin, tayo mga Kristiyano, kung build yung ating faith, hindi tayo manghihina. Meron magagaling kasi na tao na sasabihin, ayun ba kayo klase kayo? Di ba? Gano'n? Kinakalaban nila yung gawain natin, yung paniniwala sa Panginoon. Pag naka-encounter tayo ng tao na, oo nga, talo ka na agad. Di ba?
Pero kung naandyan ka, tinatawanan tayo, ba hindi? Alam ko kung anong isasagot mo. Alam mo kung anong, alam mo kung ipaglalaban mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kung tayo, yung faith natin ay may muscle, kung yung faith natin ay matatag, hindi tayo matatakot. Amen po ba tayo doon? Amen. Amen. So, yun po ang ating alin ngayon sa araw na to. Okay. Sabi nga po doon sa Biblia, di ba? Na naalala niyo po nung si Jesus Christ kasama yung kanyang mga disciples, tumibad sila doon sa ilog, tapos bumagyo. Di ba? Sa Matthew 8:26. Wala po akong kwan. Sa Mateo Hachino ni Jero po. Nakasulat doon, nung bumagyo, ginising agad ni Pedro yung si Jesus Christ. Lord, gumising ka, bumabagyo, tatawag tayo. Sabi ni Pedro, sabi niya, anong sakit sa kanya ni Jesus Christ? Anong liit ng pananampalataya mo? Anong hina ng pananampalataya mo at natatakot ka? Samantalang kasama mo ako. Di ba? Kung mapabasa po natin sa Mateo yun, nasa Mateo po yun. Tapos meron pa pong isang doon sa Mateo din, na 14, doon sa Mateo 14:31, na nung si Jesus Christ ay pinauna niya yung mga disciple sa karagatan kasi ang daming tao na gusto magpagamot sa kanya. Si Jesus nauna yung mga disciple sa karagatan, sa dagat. Tapos sumunod si Jesus, naglalakad siya sa tubig. Di ba? Naglalakad siya sa tubig. Tapos sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Di ba? Sabi niya, oo, ako to. Sabi niya, Lord, gusto ko po rin makalakad sa tubig. Sabi niya, di ba? Ni Pedro. Tapos nung lumakad siya, bigla siyang umalo ng malaki, lumubog siya. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, gaano kahina ang pananampalataya mo? Kasi kung makayan mo sa mga ganong problema, magkaroon tayo ng mga problema dumating sa atin, bagyo na dumating sa buhay natin, mahalo natin na yun ay kahinaan ng ating pananampalataya. Dahil ba? Dahil ba? Wakaro, imamada yung truth to. Ne? Kono 5はね、体の筋肉と同じさ、これを、強くするために我々は、ジムあるんじゃないですか。その、筋肉を作る場所、ね、そういう時はこういうものがあって我々の筋肉は、ね、強くなるためにで、弱い体からこれやると、ね、しばらくやると筋肉が出来上がる、ね、強くなるということ。そうすると我々の筋肉をね、我々の体が、筋肉になると、病気とかね、すぐ病気にならないじゃないですか。そうするとね、いろんなことがあってもすぐ例えば大変なことがあっても、ね、例えば山登ったりとか、ね、すぐねやめることはしないんでね。そうだからこう筋肉は体は筋肉があるとこれが、強いというなるから我々の、神様への信仰と同じで我々の信仰を筋肉があると、ね、強い信仰だと、ね、いくら問題あってもいくらの大変なことがあってもそれは必ず乗り換えてできるんだよね。だからそれを、もしあなたの信仰は、ね筋肉があると、ね、すぐ、ね、こういう体みたいに強くなる。力がね、それを強くなるんだよね。だからそれを、我々はこれを始まるんだけど、この信仰をどんな機会を使えばいいんですか。どんな機会が使えば我々の信仰を、筋肉を我々の信仰を強くなるためにどんな機会が使えばいいんですか。ね、そういう話です。Yung pag-usapan natin ngayon is kung paano yung ating
panampalataya ay magkaroon ng muscle, kinakailangan natin yung mga kichay, yung mga instrument na gagamitin kung paano natin may bibigay yung kalakasan ng ating pananampalataya. Kaya pagka tayo ay nagsimula sa gawain, dun sa gumamit ng mga bagay, kung paano magkakaroon ng muscle ang ating pananampalataya. Ngayon, parang sabi ng Panginoon, welcome ko na agad kayo dito sa aking kingdom. Na welcome to the gym of faith. Sabi ng Panginoon, parang gano'n, di ba? Na mag-start tayo kung paano natin para magkaroon ng muscle ng mga pananampalataya natin. Kasi walang athlete na tawag dito, na pwedeng ipadala sa laban na mahina. Ang athlete laging well-trained, laging hindi tumitigil everyday, talagang due to para hindi siya manghina, para mabuo yung mga kiniko ng ating ng ating pananampalataya. Kinakailangan ang training natin is consistent, yung dire-diretso, hindi pwedeng itigil. Kaya yun ang ating pag-aaralan natin ngayon. Lahat kasi ng anointing ng Panginoon. Yung anointing kasi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Halimbawa, binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon yan, yung anointing sa atin, kung paano tayo ginagamit. Pag dumating ang panahon na tayo nakaka-encounter, nanghihina ulit tayo. Nauubos yung ating ibinigay na kalakasan ng Panginoon. Naalala niyo si Jesus Christ nung siya'y hinipo ng isang babae na may sakit. Hinipo lang yung laylayan. Anong sabi ni Jesus Christ? May humipo sa akin na wala yung aking power. May lumabas na power sa akin. Sa Luke 29, Luke 20-29, di ba? Sabi niya ng Panginoon, may humipo sa akin, may lumabas ang power sa akin. Kung si Jesus Christ, nababawasan yung power, yung kanyang lakas, tayo pa kaya? Di ba? Kung iisipin natin si Jesus Christ niya, yung power niya naglulus eh. Yung anointing sa kanya ng Panginoon, nababawasan eh. Tayo pa kaya tayo pa mga believers lang, na talagang hindi destino yung ating paniniwala, di ba? Kaya dapat po natin magsimula sa gawain na yung ating faith is magkaroon ng muscle. Amen po ba tayo doon? Nauna po natin. Kaya ito po yung kain natin, the spiritual muscle that builds muscles of your faith. Ano po yung mga yon? Una, yung pong yung fellowship natin sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga mananampalataya. Magkaroon tayo ng fellowship. Sabi nga po dito sa Hebrew 10:25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin ang malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kasi po, tatandaan po natin, ang fellowship natin dito sa ating sa church, kung tayo ay mahina, ang panampalataya natin, fellowship with the other members na mananakas, yun po ay nakakatulong sa atin na ang faith natin is lumakas din. Lagi po natin tatandaan yun na kung tayo mahina, magkakaroon tayo ng kalakasan sa ating mga kapatiran na malalakas ang pananampalataya. Kaya napakahalaga po nung nakikisama tayo sa fellowship na ano. Pero ito ang tatandaan po natin, huwag po tayong makikisama sa fellowship sa hindi mananampalataya. Baka magkabaliktad, kayo ang madala. Imbis na lumakas yung ating pananampalataya, hihina palalo. Doon po tayo mag-iingat. Kaya may tinatawag pong fellowship, it is a fellowship ng dito sa pag-usapan sa Kingdom of God. Ang fellowship po natin, meron tayong mutual understanding, meron tayong mutual purpose, meron tayong mutual goal ng bawat isa. Gaya po natin, tayong mga Kristiyano, tayong mga nandito, mutual lahat ng ating naniniwala tayo sa Panginoon. Di ba? Lahat ng ating iniisip, lahat ng ating goal is tugma. Magkakatugma tayo. Hindi tayo gaya ng mga taong nasa labas na ang paniniwala iba. Di ba? Hindi na yun, na pagkapareho ang goal natin, halimbawa, parehas tayo, gusto natin yumaman. Ang goal natin is laging maghanap ng pera, maghanap ng trabaho, di ba? O kaya ang goal natin is mabigyan ng kaluwagan ng ma-praise ang Panginoon, ma-itaas natin ang Panginoon. Lagi ang ginagawa natin is
to worship God. Di ba? Mutual tayo, nagkakaisa tayo. Pero kung susama tayo sa isang tao na hindi naman na kumikilala sa Panginoon, mahina ang pananampalataya o hindi siya nakakilala, eh malamang hindi kayo magkasundo. Hindi lalang, imbis na lumakas yung iyong, yung magkaroon ng massive yung faith mo, ang mangyayari, baka ikaw pa ang madala. Di ba? Kaya lagi natin natin yung fellowship within brethren dito sa ating sa ating mga mananampalataya, yun ay isang napakahalagang machine kung paano tayo makakapag-build ng ating kiniko sa pananampalataya. Amen po ba tayo doon? Amen. Napakahalaga po nung halimbawa, meron diyang prayer and fasting. Mas mahalaga po na umaattend tayo sa mga ganung bagay. O kaya meron ditong prayer meeting. Yan po ay napakahalagang mga bagay na para yung ating pananampalataya ay lumakas. Hindi po tayo lalakas kung tayo ay makikipag-fellowship doon sa tao na hindi naniniwala sa Panginoon. Naalala ko po nga po yung mga ibang kapatiran dito na okay, nagsisimba ako, nakikipag-fellowship ako dito sa mga naniniwala sa Panginoon, pero pagdating doon sa trabaho, nandun sa trabaho, nakikipag-fellowship din siya sa pakikipag-inuman doon sa kapwa niya, di ba? Nakikipag-fellowship niya doon sa mga kung saan kumbaga sa chismisan o kaya kung halimbawa paliligan niya, di ba? Nandoon yung ating pananampalataya, imbis na lumakas, pababa, di ba? Hindi tayo magkakaroon ng muscle yung ating pananampalataya. Okay po? Naintindihan po natin? So, pangalawa po is yung pong Word of God. Doon po sa Word of God, pag tayo po, laging nagbabasa, alam niyo po yung Word of God, yun ang ng Bible po, yan po yung kumbaga sa ating pananampalataya, ito po yung manual. Ito pong Bible, ito po yung manual ng ating faith. Pag dito po, makikita natin, pag binabasa natin to, pag alam natin yung manual, kahit pa sa isang makina, kung paano i-operate, pag hindi natin alam ang manual, hindi natin kayang i-operate. Tama po ba ako doon? Ngayon, sa pananampalataya po sa Panginoon, pag alam mo yung manual ng Panginoon, yung Word of God ng Panginoon, alam mo kung paano i-operate yung pananampalataya mo sa Kanya. Naintindihan po natin? Amen. Naintindihan po natin? Kaya yung pong Word of God, ito po yung manual kung paano natin susundin ang ating pananampalataya ay lumakas. Hindi po ito sabihin na babasahin natin, kasi kung hindi natin ito babasahin, kasi lahat ng faith natin is nanggagaling dito. Di po ba? Kaya yung from fellowship, sa fellowship po kasi, lahat ng mga ka-fellowship natin, nagbabasa nito. So, our faith ay lalakas kung magkakaroon tayo ng changes ng Word of God. Wala daw po siyang So, doon po yun po yung Word of God. Yun po yung ng Panginoon na ito ay isang manual ng ating pananampalataya. Kung paano tayo makakapag-build yung muscle natin, kung paano tayo patatagin, kung paano natin magkakaroon tayo ng Kaya nga po, sabi nga po dito sa Romans 10:17, kaya nga ang paniniwala ng gagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay pamagitan ng salita ni Kristo. Tapos sabi po sa Joshua 1:8, sabi niya, i-meditate po raw natin yung kanyang salita, day and night. Huwag nating aanhin na ang aklat na ito ay kautusan, ay huwag ihiwalay sa ating bibig. Sabi niya, do not depart this book into your mouth. Meditate it day and night. Amen. Sabi po din sa aklat. So, masusunod natin yung tama na itinuturo ng manual ng Panginoon. Ito po yung isang number 1 pinakamagandang verses na nakita ko sa Bible. Ito pong Joshua 1:8. Lagi po daw natin i-meditate yung salita ng Panginoon. Kasi kung i-meditate natin ang salita ng Panginoon, naandyan yung mga
kasagutan sa problema natin. Nandyan yung mga sandata natin kung paano tayo magkakaroon ng paglaban sa ating mga na-encounter natin problema. Kaya pagkaan natin na pagbabasa natin ng Biblia is laging ito ang tumutulong sa atin kung paano yung ating pananampalataya ay lumalakas. Kung paano nabibuild natin yung ating pananampalataya ay nagkakaroon, kumbaga sa karada ay nagkakaroon ng kininikunga na hindi manghihina. So, another one is fellowship, word, then prayer. Sa prayer po, mahal natin, if we pray, we have communication with God. Di ba? Nagkakaroon tayo ng revelation ng God sa atin at revelation niya sa atin. Nagkakaroon ng nagkakaroon tayo ng tawag dito, ng direct contact sa God. Ngayon, pag may direct contact tayo sa God, kasi yung doon natin naikakuha yung ating yung ating pangailangan kung paano natin tayo mananampalataya. Ano natin is God, siya ang ating instructor. Siya ang ating nagtuturo sa atin kung paano yung pananampalataya natin ay lumalakas. Pagka tayo nakipag-usap sa Panginoon, Lord, paano mo bang gagawin ko? Sumasagot siya, di ba? Naanon natin yun? Naranasan nyo na ang Diyos sumasagot sa inyo? Amen. Naka-encounter na ba kayo ng gano'n? Na pagka nag-pray kayo, may sagot ng Panginoon? O kaya, Lord, ano bang gagawin ko rito? Kinabukasan, meron kang revelation o wisdom sa'yo, ito ang gawin mo. Maaari, sa pagkapataas ang pananampalataya mo sa Panginoon, maintindihan mo ang bawat words na binibigay ng Panginoon. Kaya nga po, nung ako pinag-aaral, simula ako mag-aaral itong ng Biblia, lagi po yun ang pagkakadasal ko. Lord, bigyan mo ako revelation kung paano ko, kasi natatakot ako hindi ko kaya to eh. Hindi ko kaya magsalita sa harapan eh. So, on that time ng gabi, nag-pray ako. Alam mo yung noong kinabukasan, ang sagot sa akin ng Panginoon, Isaiah 41:10. Sabi sa akin ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Lagi mo akong kasama. Ako ang magtuturo sa'yo. Isaiah 41:10. Yun ang kuha ng Panginoon sa akin lagi. Binigyan niya sa akin. Pag ako nag-pray, sumasagot ang Panginoon. Mas maganda magkuha kayo ng daily verse. Yung tinatawag ng daily verse. Everyday may dating sa inyong verse. Na yung makikita mo yung, sa akin napakagandang application ng daily verse. Kasi yun ang nangyayari sa akin sa araw-araw. Yun ang sagot sa prayer ko lagi. Kung ano yung kailangan kong bagay, yun ang binibigay sa akin ng Panginoon. Yung sa pagkakuha ng prayer nga. Sabi nga, di ba, ano sabi ng Panginoon? Ang Panginoon po kasi ay malayo sa mga tao na may hina. Yung may hina ang palataya. At ang Diyos po ay malapit doon sa mga tao na nagdadasal ng tama. Nakalagay po rin sa Bible yun. Proverbs 15:29. Kung hindi ko na po nilagay dito yung God is yung malayo siya sa taong may hina at pinakikinggan niya ang dasal ng taong tama, ng mga taong nasa tama. That is Proverbs 15:29. So sabi nga po sa James 5:15, sabi po dito, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung magkakasala siya ay ipapatawad sa Kanya. So, sa prayer lang po, maano po natin na ito po ay isang kuha ng revelation sa atin ng Panginoon. Pagka tayo lagi na kahit sa nanay natin, o kaya sa ating subukan niyo po lagi makipag-usap every day, every night na yung wala kayong ginagawa. Kahit sa anak natin, kahit kanino. Mararamdaman mo yung pagmamahal mo sa Kanya. Mararamdaman mo naman yung kalinga mo sa Kanya. Kahit sino pong tao, kahit sa ating mga asawa o kaya sa ating mga mahal natin pagka lagi natin siya kinakausap, lagi tayo nakikipag-usap sa Kanya, makapapalapit tayo sa Kanya. Nakikilala natin siya, di ba? Kasi kahit po yung nanay natin, pagka mo na sa hindi mo lagi siya kinakausap, hindi mo siya kilala eh. Di ba? Pero pag lagi mo siyang nakakausap, lagi mo siyang nakakasama, makikita mo, ay, ang bait pala ng nanay ko. Di ba? Ay, ang nanay ko pala, ito pala ang gusto ng nanay ko. Di ba? Mahal natin, mga kako natin, through prayer, ito ang isang bagay o isang machine.
how we build our muscle of faith. Napaka-isa pong ano po nito na ang revelation, yung makipag-usap tayo sa instructor natin, kung paano tayo, ang faith natin ay lalakas, dapat ang kausapin talaga natin yung instructor natin. At sino po ba yung instructor natin? Lord. Si Lord, si Jesus Christ, di ba? Kaya pag alam natin, tayo nagpipray lagi sa Kanya, naandun yung faith natin, laging lumalakas. Laging hindi tayo manghihina. Di ba? Amen. Kasi pagka alam mo na, ay, si Lord lagi ko nasa tabi, lagi kasama ko. Eh, ano pa ba yung problema mo? May ka-problema ka, babaliwalay mo yan. Bahala si Lord yan. Di ba? Bahala ang instructor ko dyan pag hindi ko kaya. Anong bagay na ating naranasan is makukuha natin sa ang result ba ay nasa pananampalataya natin. Kung gano'ng kalakas ang pananampalataya natin, gano'ng kalakas ang ating katatagan sa pagsunod sa Panginoon. And another one is discipline. Is what we call the fasting. Yung ating tawag dito, pagdidisiplina sa sarili natin. Kasi kung wala tayong disiplina, is hindi tayo makakasunod sa gawain ng Panginoon. Naandiyan pa rin lagi yung kagustuhan natin na masunod ang ating mga kahinaan. Pag sinabi pong kayo nagpa-fasting, hindi po lang yung fasting na hindi ka kumakain. Ang fasting po ay hindi, sabihin ay hindi ako kumain ngayon, saka ako magpe-pray, mas matatag ang aking panalangin. Hindi po ganon. Pag sinabi pong fasting, ito po ay fasting ng Holy Spirit ng buong katawan mo, ng buong body mo. Na ang hindi lang ka sa pagkain nagpa-fasting, pati yung spirit mo nagpa-fasting. Kasi pag yung spirit mo nagpa-fasting, nandiyan yung hihingi ka ng patawad, magpapalinis ka sa Kanya, na Lord, linisin mo po ako sa araw na to, Lord. Nagpapakumbaba po ako, tinatas ko sa iyo ang espiritu ko na ako ay humihingi ng tulong sa iyo, na ito po ay tinatas ko sa panalangin, ang isang bagay na to. Nandun po yung ating tawag dito, yung ating confidence, yung ating paniniwala na ang Diyos ko ang siyang magbibigay sa akin ng kalutasan sa lahat ng pangailangan ko. Na kahit anong hirap na nadaranasan ko ngayon, na kahit anong dapat ko ito itawag dito, dapat ko itong gawin. Dahil ito ang kinakailangan para masunod ko yung gusto ng ibigay sa akin, na tinutulong sa akin ng gym na to, na kung paano mabuild yung muscle ko. Amen po ba tayo doon? Amen. Nahaluan po natin. So, yun po yung mga machine na dapat na makakapagpalakas, makakapagparoon, magkakapagpatibay ng ating muscle ng katawan natin. Yung fellowship, Word of God, prayer, at saka po fasting. Pag nasunod natin yung yun po yung bagay na ang ating panalangin ay unti-unting magkakaroon ng muscle. Magkakaroon ng kiniko yung ating pananampalataya. Na kahit anong gawin, magiging matatag tayo. Hindi tayo basta kayang buwalin ng anumang problema. Yung mga problemang mabibigat na naranasan natin, may ililip natin, may tataas natin na. Yun po yung satisfaction ng pagmataas ang faith natin. Yung mga problema natin, hindi tayo kayang-kaya nating lutasan. Di ba? Imbis na tuunan mo yung problema mo, tutuunan mo yung kakayahan ng Panginoon mo. Di ba? Yung kakayahan ng Panginoon. Lord, hindi ko kaya to eh. Ganon. Hindi yung sarili mo, ano bang gagawin ko dito? Nandun na yung sarili mong kakayahan, nawawala na yung itinuro sa iyo ng instructor mo, na si Lord. Di ba? Kaya pagka dumating yung mga heavy load sa iyo, kayang-kaya mo siyang itaas. Kayang-kayang lagpasan yung problema mo. Yun ang kuwan ng resulta pag ang iyong pananampalataya ay matatag na. Hindi ka na kayang anuhin ng mga problema mo. Kahit sa pamilya, kahit sa yung pag-aaway ninyong mag-asawa, yung hindi nyo pagkakaunawaan, yung mga bagay sa trouble sa mga anak natin, yung mga ganung bagay, makukuha natin na ang Diyos ay laging nasa gitna.
laging hindi ko kaya to, ang Diyos ang bahala rito. Kasi lagi natin tatandaan, we are made by God, and God will provide everything na anumang bagay na hindi natin kaya. Amen po tayo doon. Amen. Pag nanahimik tayo, talagang seryoso. Seryoso tayo sa ano, gano'n. Yun po ang ano po. Isa po na isang resulta, pag ang ating panampalataya ay malakas, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa puso natin. Yung kapayapaan po sa puso natin, kahit pa anong kaguluhan, kahit pa tayo natataranta, o kaya tanong tayo ng tanong sa Panginoon kung bakit nangyayari itong mga bagay na to, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Nandoon yung hindi tayo tanong ng tanong sa Panginoon, na Lord, bakit nangyari ito? Lord, bakit ganito? Hindi tayo nag-ano, kasi alam natin, yung ating panampalataya malakas, hindi tayo nababagabag. Okay po ba tayo doon? Amen. Hindi po tumataas yung ating blood pressure. Lagi tayong kalmante sa paglakad sa Panginoon. Pagka tayo lumalakad sa Panginoon, yung blood pressure po natin tumataas dahil, Lord, ano pong gagawin ko rito? Meron po dito, ang hirap pong, nitong kaibigan ko, ang hirap pong batakin dito sa church. Lord, yung kaibigan ko po, hindi ko po madala kahit anong gawin kong pag-iingkahit sa kanya, hindi pa rin sumama. Hanggang sa tumaas ang ating blood pressure doon sa kaibigan natin, magalit na tayo. Di ba? Naranasan po ba natin yun? Lagi. Naranasan natin yun, di ba? Sa pag-iingkahit sa kaibigan natin, hindi natin makuha na, tumataas ang blood pressure natin. Di ba? Pero kung ang panampalataya natin ay matapag, panampalataya natin, ang Diyos ay may gagawin sa tao ito, hindi natin kinakailangan tumaas yung ating dugo. Nandun lagi yung kapayapaan. Lagi the time is from the God. There's God's time for every one of us, di ba? Yun po ang ating laging tatandaan. At saka yung pong ating paghinga daw ay smooth. Maraming tinetest tayo ng kalaban, maraming tinetest tayo sa mga bagay na kaya mo ba to, di ba? Pero doon sa mga bagay na tinetest sa atin ng kalaban, hindi tayo nababagabag. Ano? Yun po yung ano natin, na kinakailangan ng pagmatatag ang ating espiritu. May kiniko yung ating espiritu, na andyan lagi yung katatagan. Kaya sabi ko po kanina, nagpapasalamat ako dito sa mga kapatilang mga nag-ibigay sa akin ng Panginoon. Dahil makikita mo yung katatagan ng mga kiniko nila. Di ba? Hindi sila basta kayang buwagin. Amen. At isa pa po, ang isa pang po ng yung resistance. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng resistance? Resistensya. Resistensya. Hindi po. Ang sinasabi po ng resistance ito, pag matatag po ang ating pananampalataya, meron po tayong pagtanggi. Resistance, pagtanggi. Natatanggihan natin ang mga bagay na hindi naaayon sa gawa ng Panginoon. Pag sinabi pong resistance, yun po yung pumipigil na imbis na tayo ay mapakwando sa gawain na hindi para sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng pagpipigil. Naandun po yung dahil ang ating panampalataya ay may muscle na kahit paanong gawin ng ating kaibigan na malapit sa atin, sisama ka sa amin, magiinom tayo, sisama tayo, mag-ano tayo, magpapatsinko tayo, ganyan. O kaya magiinuman tayo, hindi ka sasama dahil may ang pananampalataya mo, matatag, alam mo na hindi maganda sa gawain ng Panginoon yun, nagkakaroon tayo ng resistance. Nakaluhan po natin? Amen. So, ano po yung key? Ano po yung key ng Panginoon ng key? Para magkaroon tayo ng matatag na pananampalataya. Number 1 key is the discipline. Yung po ang number 1, kailangan natin sa buhay natin, disiplina. Pagka tayo po may disiplina sa sarili, lahat ng bagay kaya nating gawin.
Ito po, isa pong pagtataas sa sarili ko na ako po, pag sinabi ko sa isang bagay na gagawin ko, halimbawa, ititigil ko ang panigarilyo, on that time, tigil po yun. Hindi, yung po sa discipline po kasi, without discipline po kasi, nagre-rebound yung ating kahinaan. Kasi kung tayo may disiplina, matatag na yung ating pananampalataya, at tayo ay hindi natin in-apply sa buhay natin yung disiplina, nagre-rebound tayo. Kaya nakikita natin yung ibang sa ating mga ibang kapatid natin, yung tinatawag natin backslider, sinasabi natin, di ba? Meron tayong mga kapatid na dati-dati, lagi siyang bakit, bigla na lang nawala. Di ba? Meron tayong mga kasama ngayon, di ba? Na dati-dati, naandyan na nga siya, nagpe-praise and worship na ganyan, ngayon, tapos ngayon, bigla siyang nawala. Kasi, wala po yung disiplina sa sarili nila. Hindi po nila napatatag yung kanilang pananampalataya, yung masa ng pananampalataya nila, hindi nila na-develop. Di ba? Kaya yun ang number one key sa atin para magkaroon tayo ng muscle, yung ating pananampalataya, para ma-build natin yung muscle of faith natin, kailangan natin ang disiplina sa sarili. Nalaman po ba natin? Amen. Amen po ba tayo doon? Yun po ang pangalan natin yan. At sabi nga po na sa conclusion po natin, are you an athlete of God or a spectator in the arena of life? Tayo po ba ay mga athlete ng Panginoon na pwede niyang gamitin, na pwede niyang ipadala sa labas, sa kamunduhan, para magamit niya as his athlete na mapanulunan natin yung mga kaluluwa na nasa labas? Or tayo po ba ay spectator lang na kung ano yung blessing ng Panginoon, tanggap lang tayo ng tanggap, pero wala tayong ginagawa para sa Kanya? Naalala po natin? Kinakailangan maging athlete tayo ng Panginoon. Maging tayo ang ipinadala niya. Hindi tayo yung laging taga-tanggap lang. Ano po? Tapos pangalawa, are you a lifter or a receiver of help? Tayo po ba bilang Kristiyano, tayo po ba yung mga tumutulong o nagbibigay o nagtataas sa mga tao may hina? O kung hindi naman, tayo pa po ba ang binibigyan nila tulong para tumaas ang ating pananampalataya? Sabi nga po sa pangatlo, stop becoming a crier and stop becoming a champion of faith who help and strengthen others. Nakuha po natin? Sabi nga, itigil daw po natin yung pagiging maiiyakin natin, yung magiging iyakin natin, at magkaroon tayo, mag-start tayo na tayo ang champion na pananampalataya sa paggawa, sa pagtulong at sa pagpapalakas ng ibang nasa hindi pa nakakilala. Kaya, ini-encourage ko kayo bilang as a believer, bilang isang matataas ang pananampalataya sa Panginoon na magsuot tayo nung uniform. Di ba? Sabi nga dito, magsuot ng, di ba sa gym may mga uniform? Magsuot tayo ng uniform, ng jogging pants at saka t-shirt na may tatak na Champion of Faith. Di ba? Amen. Amen. Magsitayo po tayo. Hallelujah, Lord. Lord, maraming po salamat sa kasiyahan, Lord. Lord, maraming po salamat sa araw na ito, Lord. At tinuro mo sa amin, Lord, kung paano magkakaroon ng muscle ng mga faith namin, Panginoon. Kung paano kami tatatag at hindi kami manghihina sa anumang bagay, Lord, na aming na-encounter sa buhay, Panginoon. Maraming po salamat, Lord, kung paano mo i-guide sa amin
na ikaw ang aming instructor sa gymnasium na ito, na ang aming pananampalataya ay magkaroon ng muscle, Panginoon. At Lord, alam ko po, nahihipuin mo bawat isang sa loob ng kwarto na ito, Lord, na ang bawat pamamayan, ang bawat isa ay magkaroon, maging matatag, Lord, magkaroon ng mga muscle, magkaroon ng katatagan na hindi kayang iguwan, Lord, ng anumang problema, ng anumang pagsubok, Panginoon. Kaya po, Lord, hayaan mo na makita namin ang kapangyarihan mo sa buhay namin, Lord, na ikaw ang aming Diyos, na ikaw ang aming instructor, Panginoon. Lord, maraming po salamat, Lord, sa lahat ng gagawin mo sa buhay ng bawat isang Panginoon. At Lord, sa araw pong ito, Lord, tinatas ko po rin sa iyo ang lahat ng mga gawain pa namin susunod, Lord. Lord, ang mga bawat isa sa amin, Lord, simula po sa mga bata, Lord, hanggang sa mga elder, Lord, Panginoon, na patatagin mo ang kanilang mga muscle, Panginoon. Patatagin mo ang kanilang pantaya, Panginoon. Kaya po, Lord, hinihingi po namin ang pagsama ng Holy Spirit. Hinihingi po namin ang pagsama sa amin sa araw-araw, Panginoon, Lord, na kung paano namin ibibintang ang aming panampalataya, Lord, kinakailangan namin ang kasama, Lord. Kinakailangan namin ang magtutulong sa amin, Panginoon. Kaya po, Lord, kayo na po ang bahala sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na mga mangyayari dito sa Dachi po, Panginoon. At Lord, tinatas ko po rin sa iyo ang mga susunod pang gawain ng mga bawat isa, Panginoon. Hindi lang po sa akin, Lord, kundi bawat isa, Panginoon. Dahil alam po namin ang panampalataya namin sa iyo, Panginoon, ay bawat isa, Panginoon. Hindi po grupo ang panampalataya, Panginoon. Kung ano po yung connection ko sa iyo, Panginoon, ay hindi connection po ng kapatid na po dito. Kaya po, Lord, bawat isa, Panginoon, ay tinatas po namin sa iyo sa panalangin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Lord, na ikaw ang kulang mahuli sa amin, Lord. Ikaw ang magsinabi sa amin, Lord. Magdugtong sa amin, Lord. Ang kalakasan nila, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, Lord. Patumayo po ang bawat isa na sa kaalaman, sa mga salita nito, Panginoon. Pinabalik po namin sa iyo ang taas,